Ano na po ba ang nagawa natin sa grasya ng ating pananampalataya? Ngayon po ay Friday ng ikalawang linggo ng Kwaresma at ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. May isang taong nagtanim ng ubas sa kanyang bukid. Binakuran niya ang ubasan, nilagyan ng pisaan at nagtayo ng isang tore. Pagkatapos, ang ubasan ay kanyang pinaupahan sa mga magsasaka at siya ay nagpunta sa ibang lupain. Nang dumating ang panahon ng pitasan ng ubas, pinapunta ng may-ari ng ubasan ang kanyang mga tauhan upang kunin sa mga magsasaka ang kanyang bahagi. Ngunit sinunggaban ng mga magsasaka ang mga tauhan. Binugbog nila ang isa, pinatay ang ikalawa, at binato naman ang ikatlo. Muling nagpadala ang may-ari ng tauhan, mas marami kaysa una. Ngunit ganun din ang ginawa ng mga magsasaka sa mga ito. Sa kauli-hulihay, pinapuntan niya ang kanyang anak na lalaki. Sabi niya sa sarili, marahil na may igagalang nila ang aking anak. Ngunit nang makita ng mga magsasaka ang anak, sila'y nag-usap-usap. Ito ang tagapagmana. Halik kayo, patayin natin siya upang mapasa atin ang kanyang mamanahin. Kaya't siya'y sinunggaban nila, inihagi sa labas ng ubasan at pinatay. At tinanong sila ni Jesus, pagbalik ng may-ari ng ubasan, ano kaya ang gagawin niya sa mga taong iyon? Sumagot sila, papatayin niya sa kakilakilabot na paraan ang masasamang iyon at pauupahan ang ubasan sa ibang magsasaka na magbibigay sa kanya ng kanyang bahagi sa panahon ng pamimitas. Nagpatuloy si Jesus, hindi ba ninyo nabasa sa kasulatan? Ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ng bahay ang siyang naging batong panulukan. Ginawa ito ng Panginoon at ito'y kahanga-hangang pagmasdan. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, ang kaharian ng Diyos ay kukunin sa inyo at ibibigay sa mga taong masunurin sa kalooban ng Diyos. Narinig ng mga punong pari at ng mga pariseo ang mga talinghaga ni Jesus at naunawaan nilang sila ang tinutukoy niya. Siya dadakpin sana nila, ngunit natakot sila sa mga tao sapagkat kinikilala ng mga ito na si Jesus ay isang propeta. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Masasabi po nating napaka-privilege na mga magsasaka na umupa sa ubasan ayon sa talinghaga ni Jesus sa mabuting balita. Privilege sila dahil bago pinaupahan ng may-ari ang kanyang ubasan, kinukumplito na niya ang lahat ng kinakailangan dito. Binakuran niya ito, nilagyan ng pisaan ng ubas at nagtayo ng tore. Kaya ibinigay na ng may-ari ng ubasan ang lahat para maging magaan ang kanilang pagtatrabaho. Sa ating buhay, binibigyan din tayo ng Diyos ng mga gawaing dapat nating gawin. At tulad ng mga magsasaka sa talinghaga ni Jesus sa mabuting balita, binibigay din sa atin ng Diyos ang lahat ng ating kinakailangan, ang mga grasya at biyaya upang ating magampanan ang kanyang gawain at makapag-produce tayo ng masaganang bunga. Kaya nga sinabi ni Jesus sa mga punong pari at mga pariseo sa mabuting balita, sinasabi ko sa inyo, ang kaharian ng Diyos ay kukunin mula sa inyo at ibibigay sa mga taong masunurin sa kalooban ng Diyos at makapagbigay ng saganang bunga. At isa po sa mga biyaya at grasya na ipinagkaloob sa atin ng Diyos ay ang ating pananampalatayang Kristiyano. Ito ay natanggap natin sa pamamagitan ng sakramento ng binyag. At inaasahan ng ating Panginoon sa atin ang pagbabahagi sa biyaya ng ating binyag sa pamamagitan ng pagsasabuhay at pagpapahayag ng ating pananampalataya. Ayon sa mabuting balita, pagdating ng panahon ng anihan, nagpadala ang may-ari ng ubasan ng utusan upang kunin ang kanyang bahagi. Ngunit hindi ibinigay ng mga magsasaka ang bahagi ng may-ari ng ubasan. Pinamunuan sila ng kasakiman, inaangkin at sinasarili nila ang lahat ng kanilang ani. Inaasahan din ng ating Panginoon sa atin mula sa grasya ng pananampalataya na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon ang pagbabahagi ng mga bunga ng ating pananampalataya. Kaya kailangan din nating makapagbigay ng mga bunga ng mabubuting gawa sa ating pananampalataya. Hindi po sapat na tinatawag tayong mga Kristiyano. Kailangang manaig ang katarungan, pag-ibig at kapayapaan sa ating mga pamayanan. At makapagbigay tayo ng bunga kung ang katangian ni Kristo ay makikita sa ating buhay.
At isa sa mga konkretong pamamaraan ng pagbabahagi ng ating pananampalataya ay ang pagdadala ng bawat membro ng ating pamilya sa simbahan sa araw ng linggo at pagkakaroon ng regular na oras para sa pamilya na magbabasa at magninilay sa salita ng Diyos sa banal na kasulatan. Muli, ano na po ba ang ating nagawa sa grasya ng pananampalataya? Ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Let us pray. Lord God, Almighty Father, Creator of mankind and author of peace, those who take refuge in you will be glad and forever will shout for joy. Protect our soldiers as they discharge their duties. Protect them with the shield of your strength and keep them safe from all evil and harm. Grant them courage and hope. May they ever experience your firm support, gentle love, and compassionate healing. Be their constant companion and the refuge in every adversity. Be their power and protector, leading them from darkness to light. May the power of your love enable them to return home in safety, that with all those who love and care for them, they may ever rejoice and praise you for your loving care. We ask this through Christ our Lord. Amen. Mary, Queen of Peace, pray for us. Saint Michael the Archangel, pray for us. Saint Ignatius of Loyola, pray for us. At sumainyo at sa inyong pamilya ang pagpapala na makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen.